Pagbasa gikan sa ikaduhang basaon ni Samuel. Busa giingna ni David si Joab ug ang mga komandante sa kasundaluhan kauban kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Pasaywa ang siyong akong nahimo, Ginoo. Pasaywa ang siyong akong nahimo, bulahan siya kansang kalapasan gikuha. Kansan sila gitapunan, bulahan ng tao nga wala pa sa nginig sala sa Ginoo. Diha sa kansang espiritu walay kadautan, Ginoo. Pasayloa ang sayo nga kong nahimo, Ginoo. Pasayloa ang sayo nga kong nahimo. Palihog manindo. Ninyo manaw sa kaning pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus bibiya niya itong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa adlaw nga ipagpahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan, busa namutana sila. Diin man niya hikot uni kining tanan. Unsa mang matang sa kaalaman kining nabatunan niya, o giunsa man niya paghimo ang mga milagro. Dili ba siya maumalang panday nga anak ni Maria o igsuon nila Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsong babay ani aman dinhi magpuyo? Tungod ni ini, wala sila mutuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimong milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot miadtong pipila ka masakiton. Ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagpili ka, O Kristo, maningkod ang tanan. May hapon kaninyong tanan. Sabi ni Father Jimmy, si Father Ramil po ay taga Nueva Ecija. So kanina, sabi niya sa akin, pwede ka bang sumama sa akin at ikaw mag-deliver ng homily para sa mga kabataan at sa sambayanan ng Paho National High School. Sabi ko sa kanya, sa walang pag-aatubili, sige po, pupunta ako at sasama ko kayo para naman makaniigan ko ang sambayanan ng Paho National High School. 2 puntos ang nais kong bigyan ng pansin sa hapong ito. Una, nabanggit kanina ni Father Jimmy, ngayon ay dakilang kapistahan ni St. John Bosco, the father of the youth and also father of education. Ganyan kahalaga ang papel ni St. John Bosco sa atin. Sa totoo lang, lumaki din po ako. Hinubog ako ng mga Bosconian fathers and brothers during the time when I was still young in my formation. Way back in 1991 until 1995,
I was with the Don Bosco Fathers, given the situation that time that my bishop, Leo Drona, also comes from the Society of St. John Bosco. Ito po ang nais kong bigyan ng halaga. Si St. John Bosco ay napakahalaga lalo sa mga kabataan. Alam nyo, merong isang napakahalagang ginawa si St. John Bosco noong sa kanyang kabataan. Maniwala kayo o sa hindi, ang mga kabataan ay marami kayong lihim sa buhay. Totoo o hindi? Marami kayong itinatago sa buhay. Totoo o hindi? Itinatago nyo na kahit yung teacher nyo, pag tinatanong kayo, itinatago po pa rin ninyo ang sagot. Totoo o hindi? Ko ang value of X or Y. Alam nyo, napakasarap mabuhay, lalo na sa high school. Dito mo matuklasan ng maraming bagay na dati-dati hindi mo nalalaman, ngayon nalalaman nyo na. Alam na ba ninyo ang value ng X? Nakatago pa rin yan. Pero sabi nga, kapag X mo na, huwag mo nang balikan pa. Tapos na yun. X na. Huwag mo nang tuklasin yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, alam naman ninyo ang value ng Y. Y. Bakit ba hanggang ngayon, tinatanong nyo pa kung bakit? Why? Huwag nyo nang tanungin ang nakaraan. Nakaraan na yun. Sa makatuwid, hindi mahalaga ang value ng X at Y kung ito ay nakaraan na. Ang iyong kaharapin ngayon ay ang kasalukuyan. Totoo o hindi? Our past will never define us as a person. It's only today and tomorrow will be a vision for all of us to see whether or not what is our purpose in life as educators. You know why? I also am an educator. For the past 30 years, I have been in the academy until now. I still teach at the seminary, I still teach at the university as a professor. Going back into our academy, alam ko ang hinahanap ng mga teachers ma-develop sa inyo ay yung competencies. Tinitingnan sa inyo kung ano ang nadidevelop sa inyo. Pero ang kabataan ngayon, hindi competencies ang nadidevelop sa kanila. Ang nadidevelop sa kanila yung kanilang tinitingnan at tinititikan. Nawawala sa kanila yung competencies. Sabi nga, finding the value of X in the Pythagorean theorem, until now, nahihirapan pa rin tayo. Finding the value of X, which is equal to negative B plus and minus the square root of B squared minus 4AC over 2A. Which until now, hindi pa rin natin nahahanap ang value, lalo na when we have to transpose that value into A, B, or C. Medyo may kahirapan. Pero you know what? Habang tayo nag-aaral, dinidevelop ng ating mga teachers ang ating critical thinking. Kaya nga minsan lumalampas naman tayo sa boundaries. While our teachers are developing our critical thinking, tayo naman ang laging reason natin sa ating parents. Why are you late in coming home? Bakit ka na late? Bakit lagi ka na lang sa school? Ano ang sagot? Ma, pa, meron kaming performance task. It's always the performance task ang may kasalanan. Kahit nakapag-date na siya, performance task pa rin ay may kasalanan. Bakit ba sa performance task, siya na lang ang may kasalanan ng lahat? Bakit ba siya nabuhay? Pero what is important is, when we become serious, ang ibig kong sabihin, tayo nag-aral ng mabuti, mababalik-balikan natin ang nakaraan at masasabi natin, salamat sa Panginoon, marami akong natututunan bilang isang mag-aaral. Alam nyo, yung formal education inside the classroom, na marami na akong natututunan yan. When we teach, andito yung mga teachers natin, alam ko,
minsan hindi na natin ginagamit yung pedagogical skills and aid natin sa pagtuturo ng mga bata. Somehow, what we do ay sa mga informal gatherings. Doon tayo nakapagtuturo and we are able to translate our learning plans into critical thinking of our young people of today. Pag tinanong mo yan, mga batang yan, kumusta ka na? Sa loob ng isang classroom, hindi kayo sumasagot. Pero habang naglalaro kayo ng basketball o ano ang nilalaro ninyo, pag doon tinanong mo siya, kumusta ka na? Tumutulo kaagad ang luha. Bakit? Meron siyang pinagdadaanan sa buhay na hindi niya masabi-sabi sa loob ng isang classroom, pero kung pwede niyang i-confide labas ng classroom sapagkat itinuturing niya ang kanyang teacher bilang isang kaibigan. Kaya nga mahalaga sa relationship ang pakikipagkaibigan. Ito ang ginawa ni Don Bosco. Pag pumunta kayo sa mga Bosconian schools, laging may mga lugar ng palaruan sapagkat doon na-develop ang skills ng mga kabataan. Hindi masasabi formally sa kanilang teachers, pero nasasabi nila outside the formal gatherings. Kaya nga, mahalaga ang pagtuturo, hindi lamang sa loob ng isang classroom, loob at labas ng classroom, maraming matututunan ang ating mga kabataan sa ngayon. And mind you, my dear young people, mahalaga ang tinatawag na judgment. Alam na ninyo, kayo ang gagawa ng inyong kinabukasan. Hindi ang inyong nanay, hindi ang inyong tatay. Kung kaya hindi ka man magtagumpay sa buhay sa ngayon, huwag mong isisisi sa mga magulang mo, kundi ikaw mismo ang may pagkukulang dahil sa iyong kababayaan. Remember, your future depends on you, not with other people. You are what you are because you have done the best thing out of you today. You are what you are in the future because you make the best version of who you are as a person today. Mahalagang mahalaga yan. Second, on the gospel. Si Kristo ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Saan nanggagaling si Jesus? Saan ang kanyang bayan? Sa Nazareth, Galilea. Alam nyo si Jesus, naalaala ba ninyo, during the time when Jesus was presented upang ipatuli ng kanyang mga magulang, ay nandoon sila saan? Nandoon sila sa Jerusalem. Dinala sa Jerusalem at doon si Jesus nakikinig sa mga turo ng mga teachers. Mahalaga na makinig tayo sa ating mga teachers. At nang siya'y lumaki na, umuwi na siya sa kanilang bahay with much excitement. Halimbawa, kayo, time will come, ang iba sa inyo mag-aaral sa Manila. Ang iba sa inyo magtatrabaho sa Manila. Ang iba sa inyo pupunta ng ibang bansa. Ang iba sa inyo makapangasawa ng foreigner. Ang iba sa inyo doon na sa malayong lugar. At kapag babalik kayo sa inyong bayang sinilangan, punong-puno kayo ng excitement. Ano na kaya ang mukha ng aking mga classmates ngayon? Ano na kaya ang kanilang ginagawa? Yung mga kaklase ko noon na ang kilay ay hindi pantay, ngayon pantay na. Yung kaklase ko dati-dati na napakaitim na dahil nilulunok niya ang glutathione, ngayon ay pumuti na. Marami ng pagbabago sa kanyang buhay. Pero ang pinakamasakit na mangyari sa iyo, na kapag uuwi ka sa inyo, hindi ka kinikilala. Yun ang nangyari kay Kristo. Marami na ang nalalaman, marami ng laman ang kaisipan ni Kristo. Masakit sa Kanya, sapagkat hindi siya kinilala. What if one day, isa sa inyo magiging scientist? Isa sa inyo magiging tagumpay sa inyong piniling karir. At pag-uwi nyo dito sa Lapu-Lapu, hindi kayo kinikilala. Ano ang inyong magiging pakiramdam? Malulungkot kayo. Kaya yon ang nararamdaman ni Kristo
nung siya'y umuwi sa kanyang bayan, hindi siya kinilala. Kung kaya nalulungkot si Kristo at hindi siya gumawa ng himala para sa kanyang mga kababayan sapagkat kini-question ang kanyang credibility bilang isang Diyos. Kaya nga mahalaga, during alumni homecoming, umuwi kayo. Makipagkita kayo sa mga kaklase ninyo para maibalita naman ninyo kung ano ang naabot ninyo sa buhay. Maibahagi ninyo kung ano ang naabot nyo sa buhay upang kayo naman ay bigyan ng parangal at makilala kayo kung sino kayo. Mahalaga ang pagkilala. Kaya nga, iba-iba ang pamamaraan ng pagkilala. Ang iba sa inyo dito, kung sino yung loko-loko ng high school, kahit tapos ka na sa pag-aaral, nakikilala ka pa rin ng teacher mo. Pag sinabi mo, Ma'am, Sir, ako ito si Juan. Di ba ikaw yung loko-loko sa klase noon? Di ba ikaw yung bully sa klase noon? Dalawa lang naman ang makikilala ng mga teacher sa loob ng classroom. The extremes. Yung loko-loko at matalino. Saan kayo doon? Saan kayo doon? Sa loko-loko o sa matalino? Gusto nyo sa loko-loko para makilala kayo. Mga minamahal ko kay Kristo, darating ang panahon, paulit-ulit kong sinasabi, pagdating ng panahon ng magtagumpay kayo sa buhay, huwag kayong makalimot tulad ni Kristo. Bumalik siya sa kanyang sariling bayan. Pag nagtagumpay kayo, balikan ninyo ang inyong alma mater. Pag umasenso kayo sa buhay, tanungin ninyo ang inyong teachers, Ma'am, Sir, ano po ang pwede kong ma-donate para sa school natin? Huwag kayong maramot. Tandaan ninyo, ano man ang maabot ninyo, ano man ang meron kayo pagdating ng araw, lahat ng yan ay grasya ng Diyos sa inyo. Sana you will learn to share the grace of God to others. You will learn to share whatever you have, sapagkat tayo ay daluyan lamang, daanan lamang tayo ng grasya ng Diyos. Kung kaya si Kristo, kahit hindi siya kinikilala, gumawa pa rin siya ng himala para sa iilan. Dahil para sa Kanya, mahal niya ang Kanyang bayan. Uulitin ko, after graduation, what's next? After your profession, what's next? After your successes in life, what's next? Do not forget to come back and say, thank you to your teachers, administrators, and parents. Say it again. Say the word, thank you. Thank you. Ganyan pa kayo? Thank you. Walang kabuhay-buhay. Say it again. Thank you. So dapat marunong kayong magpasalamat, lalo tigit sa Panginoon nating Diyos. Learn to always say, Lord, thank you for what has been. Thank you for today. And again, thank you for whatever may happen tomorrow. Amen. Ang mga pangulo sa simbahan may sumusangyo sa pulong sa Diyos. O puyan nila kini sa tumang pagtuon. Mag-ampo kita sa Ginoo. At tagamtam sa kalinaw tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo ang pag-ampo. O Diyos na magagagahong, maingon nga ang mga gasa nga gihalad, Amahan, ablihi ang among mga kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong, dawat ang among pag-ampo uban sa pagsali, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Inagi kaniya wan kaniya liha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong mamahan. Diya sa kahibusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugong himaya, angtod sa kahanturan.
o Diyos kagamhanan sa tanan, pinagi sa akong paghigugma o pagsimba o sa pagkalawat sa lawas sa imong anak, pitugod na kami nagalawat din ng Eucharistia, magsunod kanunay sa panagingan ni San Juan Bosco. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Diyos ka magagahong sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang minsan nahalan nga to sa Diyos sa inyong palakaw na nakalinaw bugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagagawang salamat sa iyong presensya. Istorya mo, first time ni mo ron nga naka-serve sa First time ko nag-serve ko ang Diyos, paho. unsa may imo Bago kay ko. Ba? Unsa may imong istorya? Akong Feeling naka-serve ka first time. di pa ko kay Kailan ka tuig sa alagad? Panyay Kapin. Manyer ka pinya karon pa ka naka-serve diri first Oh, time. first time sa paho. Pato tatong niagi niya, wala ko katwala to kay busy. Pero jay, di naman ko busy. Uba po duda. Iya, unsa may imong gikalingaman ron? Tuluto na. Luto ra kay. Nagmahig na isa na sandan ba? Mo ba? Pinagay ko stress dito sa kaon na. Mo ba? Relax lang good. Chill ba? Chill. Chill lang karon. So, asa naman karon after karon sa atong surgery, asa na kapaingon? Uli na ka? Ulis balay. Sa may mong kalingawan dito sa inyo karon? Yung cellphone. Siyempre, cellphone ra. Dihig da. Hindi daw ada kay negosyo. Ha? Ada kay Manang negosyo. luto. Sige. Buwan na Sige, business. pauli na ta kay manam nag-serve. Salamat muna sa. Salamat kay Okay, Jake. kami sa Paho National High School, nag-serve sa misa kami si Brad Chanel Amalon.